Yun. Good day mga boss. Ito na naman po si Ninja Rat. So yan. So ito 2013 model na MXI 125. So dinala sa akin to ni Boss Carlos. Ayaw mag-start. So ilang mekaniko na raw pinagdalhan nila. Hindi raw napa-start. So ginawa niya, inarkila na lang niya ng sasakyan. So dinala niya sa akin. So, unang findings ng mekaniko daw, throttle body cleaning. Pero, nung chinek ko, walang compression eh. Pag kinikik mo siya, talagang lumulusot. 2013 model to. So, ang tinakbo na nito, actually ito, kung makikita niyo sa odometer, 25,000. Pero, ito, umikot na. Umikot na siya umikot na yung kanyang speedometer. So, nag 100 na siya. So, 125,000 na ang tinakbo. So, yun. Ang deklarasyon ko rito, ang mangyayari is palit na kami ng block, palit ng piston, palit ng piston ring. Sa madalit salita, re-refresh natin. Tapos, ang isang naging problema nung nakita ko nung pagtanggal ko ng coolant is pumasok sa loob yung mga langis. Ang dami ng langis sa loob. So, matik yan. Papalitan natin lahat ng mga oil seal niyan. So, yun. So, day 1 muna tayo kasi hapon na dinala sa akin ni boss eh. So, malamang sa malamang hindi ko matatapos to kasi wala din pyesa. So, day 1 muna tayo. Day 1 tayo ng Mio MXI ni Boss Carlos na 2013 model. So ayun mga boss at popost ko muna at sinabi ko lang muna sa inyo naging issue. So naging ano lang talaga, katandaan na lang din. Kumbaga lolo na nagsintinyal na siya. Nag 100 120 125 na tinakbo eh. So yun. Tingnan natin ang magagawa natin dito. Post ko muna mga boss Mamaya ko na ulit pag nabiyak ko ng makina sa batalya. Yan, balik tayo mga boss. So yan, kung mapapansin nyo, yan o. Yung coolant niya, panilangis na. Yan. Hiningal ako Ako na po kasi mag-isa kaya hingal kabayo. Yan. Yung mga hose niya medyo lalambot na rin eh. Lutong-luto na to. Nagsintinyal na to. Kaya ganito mga boss. Yan. Buksan naman natin. Yan, daming tama ng feeling ko nga parang nagkaroon ng issue to sa siguro katagalan na rin. Yan. Hingal kabayo pa ho ako. Pasensya na. So yan. So yan boss, pas ko muna. Silipin ko lang yung block. So yan. So hindi ko pa nauhugot yung block sa kanyang cylinder head. Pakikita ko lang sa inyo to. Ayan o. Yan yung laman sa loob. Yan. Tsokolate. Yan. Kaya, yan o. Yan. So, hugutin ko muna mga boss. Ayun, yun yung sponsor ko, si Magbabalot. Ayun, so mga balik tayo mga boss. So, yun, napabayaan na nga rin to, pati sa CVT niya. Ayan o. Palitin na rin ang belt. Palitin na rin to. Pulley. Saka to. Itong mismong itong washer siya ng belt niya. Tapos yun. Pinahinang yung pina-welding. Yung bearing niya palitin na rin. Ayun o. Kita nyo? Laki na ng uka. So yan. So, medyo marami-raming malaki-laking gastos ng gagawin na refresh dito. Ay. So, ayun, dumi eh. Ayan. So, alinis ko muna boss. At, post ko muna ulit. So, yun mga boss, nakita ko na anong problema. So, nakita ko kasing problema rito. Kaya pala loose compression. Yung carbon niya, kapal na. Singaw na sa barbula. Nakikita nyo? Singaw na sa barbula. So, kailangan natin i-refresh yung head nito. So, ayun.
Ayan, oh. Ang laki na ng kakapal na ng carbon niya. So, minsan, ano na siya, hard starting na raw, tapos ayaw nang mag-start. Kasi kanina nung pagtadyak ko, talagang walang loose compression. So, kaya pala, ano, nakaangat na yung barbula. Ngayon, sa black, hindi ko pa madesisyonan kasi hindi ko pa nalilinis. Hindi ko pa nakikita kung mayroong malalim na guhit. Ayan. Hanapin ko pa yung may hinala pa ako yung isang yun. Ayan, ako nakikita nyo. Hindi kasi, wala kasi yung tripod eh. So, sa piston, kapal na rin ng carbon. Ayan. Kapal na rin ng carbon. So, tignan muna natin kung ano. May tama na rin yung gilid eh. Pero kung ako kay boss, ganito't naghugot na tayo ng ano, ang masasuggest ko sa kanya, palitan na tong ano to. Palitan na tong black, saka yung ano. Pero hindi, yung black, titignan natin muna kung mais-ayos pa. Pero panigurado yung ring, titignan natin yung clearance ng ring. Basta linisin ko muna lahat to, bago ako magsabi ng kung anong papalitan. Boss ko muna ako, boss ha. Yun, balik tayo mga boss. So yun, sobrang kapal lang ng dumi ng ano niya, barbula niya. Ay, sorry, hindi pala kita. Ayan, kapal na. Kaya siya pinakaibabaw. Ayan o. Ako makikita nyo ha. Yan, ang tripod eh. ang hirap yan o. Hoy, mag-focus ka. Anak ka ng... Yun! Kapal na ng dumi. Kapal na ng carbon. So, automatic to. Palitan natin tong valve seal. Ayun, makita nyo. Kapal oh. Grabe. Kita nyo mga boss. So, automatic to. Palitan natin ng valve seal, gasket. Yung black, di ko pa nalilinis eh. Mamaya, pause ko muna ulit. Yun mga boss. Update tayo. At ngayon lang kasi ako natapos dun sa ginawa akong dalawang motor. So, update tayo sa 2013 model ng motor ni Boss Carlos. So, ayun kasi nangyari. Itong kanyang thermostat, nagkaroon ng problema kasi to. So, nung sinilip ko yung loob, hindi na kasi makikita eh. Yung pinaka parang aparato niya dyan sa loob, ang dami ko nakuwang particles na kalawang saka yung mga parang rebaba. So, in-advise ko sa kanya na palitan na lang namin to kasi baka nasira na yung mismong ano ba tawag ito? May tawag doon, nalimutan ko ng mga bossing eh. Sorry blanco ako ngayon. Yung pinaka parang nagtok, gumagana siya doon yan. So yun mga boss, basta pina-advise ko sa kanya, pinapalitan na lang namin to. Bagong thermostat. So yun, hindi ko alam nung magkano yung nakuha. So bagong thermostat na. Yan. So papalitan na rin namin. Kasi nangyari nun, yung bukod sa naghalo yung langis sa yung tubig, naging issue pa. Ayan. Thermostat. So naging issue pa is yung mismong propeller niya. Sa mismong propeller niya, wait lang boss ha. Nabiyak, ayan oh. Napapansin niyo to. Ayan, ito. Ito, itong part na to, ayan, biyak. Ayan oh. Nabiyak na. Tapos yung mismong gasket niya, yung mismong main gasket niya, na kasi yung ano natin, yung ating agad lang boss ha, inayos ko lang yung tripod. Ayun. So yung water pump natin kasi, saka yung oil pump, ang pagitan lang yan, oil seal. So yung pinakapagitan niya na oil seal, yun na nasira. So papalitan na rin natin yun. So nagpa-order pa kami nagpahanap na yun ang hinahanap pa, kulang na lang ni Boss Carlos. Hinahanap na lang namin. Tapos nagpabili na ako sa kanya ng
valve seal. Siyempre, automatic yan, dalawang valve seal. Pag nag-refresh ka, itong number 1 na pinapalitan, valve seal. Kunin nyo na lang yung yung part number. Ayan, ayan. Screenshot nyo na lang. Ayan, game. Ayan. Part number ng valves, tagton. Ano ba ito? Oh, sorry mga boss, pagod na talaga ako. So, yung ating valve seal. Ayan. So, ito naman yung sa thermostat. So, just in case kailanganin nyo. Ayan. Screenshot. Okay. Pabili na rin ako sa kanya ng head gasket. Ayan. Ito. Screenshot ulit. Ayan. Tapos, nagpabili na rin ako sa kanya ng bagong piston. Ayan. Piston ng MXI. Lahat to sa Yamaha niya kinuha. So, ito. Screenshot. Diba? So, buksan natin. Ayan. Bagong piston na. Ayan. YPM. Ayan. No. Saglit lang mga boss ha. So, yung mga papalitan natin, screenshot yun na screenshot para pag magpaparefresh kayo sa akin, alam nyo na rin yung mga papalitan. Ito pa, yung piston ring. Oh, ayan. Screenshot ulit. Screenshot. Ayan. Saka, nagpabili na rin tayo ng lock. Piston pin lock. No. So, ayan. Saka, yung piston pin. Ito yung piston pin bearing. Ito, importante rin itong pinapalitan. Chine-check nyo rin po dapat to. Saka yung piston pin lock. Kasi yung piston pin lock ko, pag natanggal po yan, lumiwa ito, automatic sira ang block nyo. So, ito, screenshot nyo na lang to. Piston pin bearing. Ayan. So, yun, yung mga papalitan natin. So, inaantay ko na lang sa kanya yung oil seal nito. Saka, kung may makikita siyang propeller, kaya lang medyo mahal-mahal to, ang alam ko eh. So, kung may makukuha siyang mura-mura, baka palitan namin. Pero pag kinapos sa si boss, baka pag-ubrahin na lang muna namin pansamantagal. Ayun. So, ano pa ba dala niya? Ayun, bumili na rin pala siya ng ito yung nakalagay dito mga boss. Saan na ba yun? Ano ba? Kailangan ay, andito pala. Saan ko nilagay? Saan ko nilagay? Ano boss ha? Makita pause ko muna, hanapin ko. Wait lang. Kaya pala, balik tayo. Kaya pala hindi ko nakita, natakpan ng basahan. So ito, pinapalitan ko na rin sa kanya to kasi sira na to. Yung cover ng thermos saglit lang ha. Yung oil seal ng cover ng kanyang water pump. Saglit lang ha. Ay matanggal, mamaya na ngayon. So yun, ito. So yan, ito yan, ganun. Diyan yan. So screenshot nyo na lang ulit. Screenshot! Ayun. Baba mga anditong dala-dala niya. Ito. Kasi yung sa bearing niya nga ng crankcase cover niya, may tama na rin. Ay, hindi. Hindi pala bago to, luma pala to. Basta to. Hindi pala yung binigay ko sa kanya, pinagpalitan ko. Ayan. Kunin nyo na lang yung code. 60/32RD. Ano? Kala ko bago. Ito pa pala. Ito yung o-ring niya. O-ring dito sa saan ba yun? Ito dito. O-ring dito. Ano? Yan o. Screenshot. Ayun. So, ito. Fuel filter. Bagong fuel filter. Kasi papalitan na rin namin yung fuel filter niya. Yan. At bumili na rin siya ng bagong belt. Yan, bagong belt.
440. Ito, hindi naman kinakailangan na ng ano to, code to. Sige, code kunin nyo pa rin, no? Wait lang, screenshot! Ayan. So, ayun, update natin. So, ngayon, buuhin ko muna yung yung black. So, tsaka yung head. Yung muna titrahin ko ngayon. Gagrind ko muna tong, ay hindi, wala pa pala siyang hindi ko pala mabubuo yung head nito. Wala dahil wala pa siyang barbula. Pinabibili ko pa siya ng bagong valve. Intake valve. Saka siya na medyo maingay So, pinabibili ko pa siya ng bagong intake valve. Saka exhaust valve. Ayun. So mga boss, papause ko muna. In-update ko lang muna kayo kung ano nangyari. Papause ko muna. So yun mga boss, balik tayo ulit. Yun. So yan. Kung mapapansin nyo yung clearance, sagit lang paano kaya yan? Ayan. Yung clearance niya gabuhok. Ayan lang Ayan, gabuhok dapat siya mga boss. Ito nyo ba? So yun, sa tinesting ko yung bagong piston ring. So yun, okay na yung ring natin. So tapos ito, sa thermostat na bago, nilagay ko na. So yun, nilagay ko na siya. So papakita ko lang sa inyo boss ko ba't sinabi kong palitan na to. Kasi ito yung napansin ko. Ito lang ito kasi yung luma ito yung luma. Pansinin nyo to pakinggan yung tunog. Di ba? May tumutunog na sa loob, umakalansing. Ayun, tanggal na. Nasaan napunta? Putragis na yan. Nasaan din nahulog. So yun, nawala na yung laman sa loob. So ito, pansinin ito. Wala siya, di ba? Yan. So, kaya nagdesisyon ako na sabi ko kay Boss Carlos, palitan na namin thermostat niya. 7 pirasong na hulog. Kasi mahirap i-repair to. Kasi to once na binuksan mo to, hindi mo na maisiseal ng ayos. Sorry, hindi nakikita. Hindi na maisiseal ng ayos. Saan ba yung nahulog? Kumalat na yata. Hindi ko na makakita. Saan napunta? Ayun. Yan. Ito yung nahulog. Ito. Bato ni Darna. Ewan ko kung ano to. Pero ito yung nakakuha ko sa loob. So panigurado yan, may sinira na yan sa loob. Kaya sabi ko kay Boss, kasi dito ko rin nakuha yung dito ko rin nakuha yung matawag ito, yung mismong pinagputulan ng propeller. Asa na ba yun? Tinabi ko yun para makita nyo Saan na palagay yun? Yan mga boss hanapin ko. Ayun, nakita ko na. So ito yung kaputol niya sa propeller. Tapos ito naman nakuha ko yung bato ni Darna. Yan. So yan, basta lagay ko muna yan. So panigurado yan, sinira niya yung mechanism sa loob, yung mga parang yung, kasi ang thermostat, ang use nito hindi siya lagi nakabukas. Siya yung nagko-control ng init ng makina. Kapag ang makina mo malamig pa, hindi pa gagana yung thermostat. So kapag naramdaman niya mainit niya, sa kanyang bubuksan yung valve, magsisirculate na uli yung magsisirculate na yung ibig sabihin, yung control ng circulation ng tubig, yan, siya nagko-control. Sa madalit salita. So ayan mga boss. So ngayon may nakita akong natunog nga, naingay. Nakita ko ngayon sa loob yung bato ni Darna. Kaya yun, decision ako, sabi ko baka sinira nito yung mechanism ito sa loob. Kasi may parang valve yan baka sinira niya na yung loob. Kaya ako palitan na natin. Mahirap na. Mga boss. Siguro may nagbiro sa kanya. Puta, bakit nagkaroon ng bato ni Darna sa loob? Kaya mga boss bubuuhin ko muna tong ring. Ito, pinakita ko lang sa inyo. Ko muna siya, assemble ko muna siya.
Lalagay ko muna yung ring sa piston ring. Yung ring sa piston para makita nyo. Pinakita ko lang yung clearance na dapat gabuhok. Ano mga boss? Pause ko muna. Yun. Good morning mga boss. So, ayun. So, continue tayo. So, kasi nung nakaraan ginawa ko, pagod na ako, nagpahinga na ako, kaya kinabukasan ko na lang dinaretso. So, ayun mga boss, so ikakabit na natin yung piston. So, kasi wala pa si boss boss Carlos inaantay ko yung yung gasket nito yung pinaka oil seal nito sa oil pump saka sa water pump So, kaya hindi ko pa mabaklas So, siguro kakabit ko na lang muna wala pa rin pala yung base gasket sa cylinder block. So, hindi ako makakilos. Inaantay ko pa si Boss Carlos So, yun mga boss. Sige, ganito na lang. Kabit na lang muna natin kung ano pwede natin may kabit. Yung sa valve, sa head din, wala pa rin yung valve. So, ito lang muna. So, ito, konting tips lang muna mga boss. Kung paano maglagay ng piston ring sa piston. So, para hindi kayo malito mga boss, ito wait lang, kukunin ko muna to. Yung paglalagay muna, nakit lang. Kunin ko muna tong barbula niya. Nakababad sa babad siya sa langis Once na nagbaklas kayo ng boss, babad nyo sa langis para hindi mag-umido, para hindi basta, para safe protection yun. So ngayon boss, ganito, dalawa ang barbula natin. Isang exhaust, yung maliit, saka isang intake. Makikita niyo yan sa bigla mga boss makikita niyo yan dito sa ating head, di ba? Ito yung exhaust natin, di ba? Ito yung intake natin. So intake, yung mas malaki na barbula. Yan, diyan yan. Tapos yung exhaust, yung mas maliit. Dalawa kasi ang klase, maliit saka malaki. Ito, yun. Maraming salamat sa sponsor ko sa Yakult yan. Diyan agad yung sponsor ko, umaga. So ayun mga boss, so ngayon, kapag magkakabit, ayun, di ba? Sabi ko sa inyo Yakult daw muna. Ayun mga boss, so asa na ba tayo? Nalimut na, wala na ako. Ayun, dalawang klase ng barbula natin. Isang intake, yung malaki, saka exhaust, yung maliit. So ngayon, para malaman nyo, kasi itong piston natin, wala nakaalagay na arrow kung saan yung exhaust. Kasi kalimitan yung may nakalagay na exhaust dito, arrow down, ganun. So para malaman nyo, kunyari, just in case na nalito kayo, so nag-DIY kayo, gawin nyo, kunin nyo yung barbula. So, di ba yung maliit, yung sa exhaust. Kunin nyo yung barbula. Sukatin nyo sa piston. Yung pinaka-packet niya, sorry, hindi pala kita. Yung pinaka-packet niya, kunin pa natin isa. Sukatin nyo, titignan nyo kung ano yung mas malaki sa dalawa. Kaya yan, ito medyo ayun. So, ito, tugman-tugma yan. Sa intake, ito. Para lang kayo boss, para hindi kayo malito. Ayan, intake. Ayan, sukatin nyo rin. Di ba? Tayo nyo ba? Ayan. Yung exhaust, ito naman. Di ba? Sukatin nyo rin siya. Para, kasi kapag nangyari dyan, kapag nagkabaligtad kayo ng piston, uumpog po yan dito. Lalagotok po yan. Tok, 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 tok. Ganyan tunog yan. So, masisira ngayon yung kinabit nyo. So, yun. So, basta, tignan nyo lang lagi yung barbula natin. Tignan nyo yung barbula. Dalawang klase yan. Isang malaki, isang maliit. Yung maliit, exhaust. Yung malaki, intake. Hindi ko alam kung ba't mas malaki yung intake. Hindi ko po alam yun. Basta, baka may magtanong sa akin. Hindi ko po alam yun. So, yan. Nakikita nyo naman yan. So, ngayon, tandaan nyo na lang siya. Tandaan nyo na lang siya. Ang magandang isang palatandaan niya, may bilog yan dyan Tayo nyo ba? Ayan. Ibig sabihin exhaust. Ayan. Exhaust. Sakto siya dyan. Yung intake naman, ito sila, So, ang intake natin nasa taas kasi nasa ilalim ng exhaust. So, nakaganyan siya. So, mga boss, nakaganyan siya. Ayan, nakaharap sa makina, di ba? Nakaganyan siya. So, ang intake, ito. Ang exhaust, ito. Kita nyo naman yan mga boss.
Tandaan nyo na lang din. Yung 33S na nakalagay sa likod, yan yung sa intake. Yung Y15 sa loob, kung makikita nyo, yan naman yung exhaust. So pero huwag kayong magbase sa ganyan kasi minsan may mga factory na bali-baliktad yung kabit eh. So minsan yung arrow nasa taas. So kung susundin niyo yun, minsan kayo pa masisisi magbaback job yan eh. So kaya silipin niyo rin din sa barbula. Kasi ito hindi naman to sasakto naman eh. Oh. Laki, lapad niya eh. Oh. Yan. Yan oh. Mapapansin niyo naman yung pag sinalpak niyo yan oh. Salpak na salpak. So, yun lang isang mong tip boss sa paglalagay ng barbula. Ngayon, sa paglalagay naman ng ring. So, ang ring natin, dalawang klase. Ay, shit. Nahulog. Ayan, dalawang klase. So, isang tricolor na itim, silver, saka copper. Saka isang itim lang. Parang sa akin, parang color blind ba ako? Ay, hindi pala itim to yan. Yung silver and copper lang. Yan. May nakalagay niya na ganyan yan. T. Yung T yan yung top. Tapos yung itim naman, yung all black. No, all black na to. Pansin niyo yan. May nakalagay na V. Kita niyo ba? Ay sorry, hindi niyo pala nakikita yung sinasabi ko. Ayun, may letter V. Ito naman isa, meron letter T. So ito yung taas, ito yung top. Tandaan niyo. Yung copper and silver, yan yung top. Kumbaga, ayan yung dito, ganyan siya. Yan. Ganyan siya. Ano? Tapos, kapag medyo same color lang siya, ang pinakamagandang technique dyan, boss, kapain nyo yung dito. Ito, higit lang. Kapain nyo to. Kung ano yung mas matalas, yung feeling yung mas matalas yung ito, ganito. Kala nyo kutsilyo matalas. Ito kasi kalimitan binibreak in eh. Ayan, mapapansin nyo matalas. Itong isa hindi, round, medyo round siya. Yan, ito round. Yan. So kalimitan may mga nagkakaroon ng problema rito eh. Kasi pag napagbaliktad nyo yung dalawang yan, uusok agad. Uusok agad yung tambut yung makina nyo. So masisira lang. So palitan naman kayong bago. So tandaan nyo lang mga boss, kung ano yung matalas, yung gilid, yun, matalas to. Ito yung bottom. Ano? Kung ano yung round, yung round yung gilid, ito yung taas. Ano boss? Tapos pag maglalagay kayo, kasi sayang na ikabit ko na tong sa ano niya eh. Yung sa ilalim eh. So, meron dalawang nanipis diyan tapos isang parang ganun-ganun na spring. So, yun yung nag-distribute ng oil sa loob sa piston ring. No, kasi may spray pattern yun. Kung mapapansin nyo dito, may mga butas yan. Nakita nyo yung butas na yan. Sorry. Hindi rin basta sa loob may butas yan. So doon lumulusot yung langis. Para malubricate niya to, ito naman ilalagay iaano niya sa block. Pagdaan ngayon ng ring, madulas na siya. Ano? So mga boss, ganito no. Wag niyo siyang kunyari yung panaglagay kayo ng ring, yung nakapantay na ganyan, wag boss. Wag. Kung baga gawin niyo yung sinasabi nila parang cross. Parang, tawag nila, may nadinig ako sabi, cross dimension, ganyan ako. Basta sa akin, cross lang, ano. So, kunyari, andito yung manipis mo, yung sa oil mo. Nalimutan ko na tawag dito yung mga boss, sorry hindi ako ganun ka-aral sa mga pangalan. Kung dito ka naglagay sa kabila ng gap, sa kabila naman yung isang gap. Ngayon, kung yung ring mo naman, yung bottom ring mo, dito mo nilagay, dito mo pinuwesto, yung top ring mo naman, dito sa ibabaw. Yan, dyan. So, bakit po? So, para walang loose compression. So, para hindi ka loose compression. Kasi pa nagpantay yung dalawang yan, loose compression ka automatic. Yun po yung nakalimitan nangyayari eh. Kaya, ingat din po tayo sa paglalagay ng ring natin. Pag nabaliktad, uusok agad, masisira yung ring, masisira yung block. May tendency, pero tayo, diasil naman, so, ring lang kalimitan masisira dyan. Uusok agad. Akala mo valve silang problema. Yung pala, baliktad lang yung ring. Ganyan na nangyayari. Ano pa ba? Piston pin lock. Pag maglalagay kayo sa sikunyal, lagay yung basahan. Although yung mga ibang mekaniko magagaling na, hindi na nilalagyan ng basahan. Ako nilalagyan ko pa rin kasi
Nangyari sa akin yung dati eh. So, nahulugan ako ng piston pin lock sa loob ng sigunyal. So, biyak ako makina. Biyak makina ng ina ko. So, ayun mga boss, ano. Gagawin ko muna to. Antayin ko muna si Boss Carlos. At kailangan ko kasi yun eh. Kung anong, yung importanteng kailangan ko na gasket. So, ayun boss, papos ko muna. At mamaya naman ulit. Yun, balik tayo mga boss. So, yun, dumating na si Boss Carlos. So, dala na yung bagong barbula, bagong intake valve, saka exhaust valve. Nagmamadali na ako, nalimutan ko yung video, paano ikabit. So, ayan. So, gamit ka lang nito, boss. Gamit ka lang. Ito yung nabili ko sa Shopee nun eh. Malaking tulong to sa pag-refresh ng head. Pantanggal to ng spring ng valve spring niya, saka yung lock niya, valve lock. So, ito, yung pantanggal. Ito naman yung pagbalik. Spring yan. So, kaya papatong nyo lang siya rito. Sensya na kayo na wala sa loob ko. Hindi ko napansin. Nagmamadali na rin ako. Tapos nahasa ako na rin yung kanyang Nahasa ako na rin yung loob. Ayan. So, yun. So, naisalpa ko na eh. Testingin natin ngayon. So, lagyan natin ng gasolina to. Ang pag-testing ito, boss. Lagyan agad lang okay. Lagyan natin ng gasolina to. Ito yung babaw. Ayan. Para makita natin kung maglilik sa loob. So, yun. So, ayan. Bigyan natin ilang minuto. So, yun. Wala naman siyang leak. Napupunta lang doon sa lagayan ng spark plug. Napupunta lang sa lagayan ng spark plug. So, yun. Yun pa rin yung nilagay natin. So, wala siyang leak. Good siya. Good yung kabit natin. Wala sa loob ko. Yung problema kapag pag ako lang mag-isa, nakalimutan ko lagi mag-video. Wala nagpapaalala sa akin. So, yun. Kapag nailagay nyo yung testing nyo rin. Ito, pukpukin nyo ng konti rito. Kung kakalas yung lock. So, pag tumalsik yan, ingatan nyo lang, kailangan nakaganon yung kamay nyo. Pag nakababa siyang ganon. Pag pinukpok nyo, kasi baka pag tumalsik, nahirap maghanap niyan. Pakaliit niyan. Yun. So, hirap. May cellphone sa harap ko eh. Lang mga basa. Paano kaya to? Ang hirap kasi kapag may cellphone, may tripod sa ko eh. May tripod sa aking harap eh. Hindi ako makakilos ng ayos. So, ayun boss. So, popost ko muna bubuuin ko muna to kasi para matapos ko na to. Siguro bukas makuha na ni Boss Carlos to. Para yung isa naman titirahin ko at yung susunod na episode yung gagawin ko yung Pimp My MXI. Yan. So, nasimulan ko na yun yung story ng motor na yan galing sa Cebu. So, kay Boss Julio yan. So, binaha yun. So, pagkatapos binaha, inanod-anod siya. So, dinala naman agad nila sa Yamaha. Na-drain lahat. Palitan ng coolant, palitan ng langis. Pero ang problema, yung dumi na nandun pa rin. So, tama-tama, pipinturahan yun. So, basta, antayin nyo na lang po. So, surprise ko kayo doon sa Pimp My MXI. So, papost ko muna mga boss Yo mga boss, balik tayo. So, yan. Nabuo ko na siya. Timing na rin. Lagay ko na radiator. Pero hindi ko pa sinasalinan. So, yun. Nilinis ko na rin yung throttle body niya. Hindi ko na napakita. At busy na ako. Kasi madumi ang kamay ko eh. May grasa kaya hindi ako makahawak ng cellphone kaya hindi ko nabibidyohan agad. Tapos, ito yung kanyang injector. Yung kanyang injector. Parang yan. Tayo nyo ba? So, papalitan natin ng malinis to. Kasi hindi nakabili si Boss Carlos. Sorry, excuse me po. Hindi siya nakabili ng injector kasi wala siyang makuwanan. So, wala natin ng malinis na injector. Yan. Ayun, may focus Ayan.
So, sasalpakan natin malinis na injector. Tapos yung sa kanyang oil seal sa water pump saka oil pump, wala din siya makita. So, pansamantala, kasi madali na naman yan hugutin nila naman dito yun pati magneto So, bubuhin ko na lang muna siya para magamit na muna ni Boss Carlos kasi wala siyang, may service siyang isa pero syempre kailangang tumakbo na rin to para pagbalik na lang niya pag nakahanap na siya ng pinabibili ko sa kanya. So marami pang kulang dito sa gagawin ko sa kanya. So patatakbuhin ko lang muna. So yung mga malinis sa injector, throttle body, bago na yung piston ring saka piston, refresh na yung block saka yung kanyang cylinder head. So, popause ko muna mga boss kasi hinahapit ko na to kasi para masimulan ko na yung isa. Pause ko muna Ayun mga boss, balik tayo. Hindi ko na kayo naantay. At hindi ko na na-videoan lahat. Gusto ko nang tumakbo to So ayun, okay na siya. Tumatakbo na siya ngayon. Kasi dinala sa akin ni Sir Carlos to. As in, kinarga na lang niya sa van kasi ayaw talagang mag-start. Ayaw tumakbo. So ayun, so ang maingay lang ito mga boss sa panggilid niya. Ayan. Kasi sa ano niya, yung sa slider piece niya. Wala pa raw siyang budget yan kaya anihin pa natin yan. Ayan, matakbo na siya. Minor niya medyo mababa pa kasi wala pang load yung wala pang load yung ano ba tawag ito? Wala pang load ng langis. Wala pa. As in talagang hindi pa ayun, hihingal ako. Basta yun. Hindi ko na ma-explain. Papagod na ako. So maya at painitin ko lang muna, patakbuhin ko lang. Obserbahan ko muna. Mamaya ako ipa-final touch yan. Wala pa mga preno yan As in talagang wala pang kable. Pinatakbo ko lang muna siya. Mamaya natin nanin yan. Bubuksan yung panggilid. Kasi ang daming problema sa panggilid ni Boss Carlos Ito, slider piece, belt. Papalitan pa natin yan Yan mahapay-hapay yung belt niya So, anihin ko yan mamaya. Sa ngayon, patatakbuhin ko lang muna siya. So, wala namang usok. Mas nakahinga-hinga siya ngayon. Kaya lang break-in to. Break-in siya kaya hindi siya pwede ihataw. Hindi pwede angkasan. Tamang ano lang muna siya. Tamang takbong 40, 50. Yan. Kapag medyo umano na, yan wala siyang walang usok. So, tamang 40, yan. Unti-unting break-in kasi ano lang naman piston ring lang naman saka piston ang ibe-breaking dito kasi original pa yung kanyang original pa yung kanyang block. Ayan, medyo maingay pa lang pero at least mas maganda tumakbo na. So ayun mga boss puputulin ko na to, hindi ko na i-video yung natakbo na siya kasi hindi ko rin makapatakbo dapa ang gulong ayan dapa ang gulong. Ayan kaya nyo hindi ko rin mapapatakbo to so hindi ko rin mai-testing ko lang muna siya talaga, patatakbuhin ko lang. Ayun, so gumaganda na yung minor niya. Naglalaro na lang siya sa 1650 to 17. Ayan. Ayusin ko pa yan boss. Hinihingal ako. Ako lang kasi mag-isa ang hirap hirap ibabalik na yung makina sa batalya. Ayan. So yun mga boss putulin ko na yung video natin, masyado na mahaba to. At bubuhin ko pa to para bukas makakuha na ni Boss Carlos. Kaya boss ride safe.